Tulong! Tulungan niyo ako! Patuloy ang pagsigaw ni Moira ng gabing iyon. Ilang beses man siyang sumigaw, wala yatang pag-asang may makarinig sa kanya. Walang tao sa labas dahil umuulan at kumukulog ng malakas. Siya lang ang nandoon sa isang lumang waiting shed. Nasa loob ng karito niyang ginagamit niya sa pangangalakal. Tulungan niyo ako! Malakas niyang sigaw. Pumutok ng panubigan niya. Wala siyang ibang taong kasama. Sumibol ang takot sa kanyang dibdib para sa mangyayari sa kanya at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Gusto isipin ni Moira na napakalupit ng mundo sa kanya. Pero alam niya rin namang kasalanan niya iyon kung bakit nandoon siya sa ganoong sitwasyon. 16 anyos pa lamang at nabuntis lang siya ng tambay na maraming bisyo at walang direksyon sa buhay. Pinalayas tuloy siya ng mga magulang niya kaya humantong siya sa kalsada. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman niya na ang ulo ng anak niyang lumalabas sa kanya. Takot na takot siya pero kailangan niyang paanakin ng mag-isa ang sarili niya. Kumuha siya ng damit niya at kinagat iyon saka pilit na umire. Pawisan na rin siya sa gitna ng lamig. Paulit-ulit niyang ginawa iyon hanggang sa narinig niya ang maingay na pag-iyak ng bata. Kahit masakit pa ang katawan niya, dahan-dahan siyang tumayo. Umiiyak siya ng malakas kasabay ng batang babaeng umiiyak ng malakas sa harap niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hirap na ako. Sorry. Palahaw niya. Walang ibang maisip si Moira ng mga sandaling iyon kung hindi ang mga magulang niyang sinuway niya. Na sobrang hirap pala talagang walang magulang sa tabi niya. Naghanap siya ng paraan para gupitin ang pusod ng bata. Hindi niya alam ang ginagawa niya pero nagpatuloy pa rin siya. Pinunasan niya ang anak niya at marahang binuhat. Tumigil na rin naman ito sa pag-iyak kasabay ng pagtila ng ulan. Gayunpaman, wala pa ring tigil si Moira sa pag-iyak. Hindi niya alam ang susunod na gagawin pagkatapos manganak. Bata pa siya at higit sa lahat, sa kalsada nakatira. Hindi niya kayang buhayin ang bata. Kinuha niya ang basket na nakalakal niya. Kumuha din siya ng papel at ballpen. Sinulat niya roong alagaan ang anak niya sa kung sino mang makakakuha. Muli niyang pinagmasdan ang mukha ng anak. Sorry Angel, hindi ko kayang maging nanay sa'yo. Kahit nanghihina, pinilit niyang tumayo. Pumunta siya sa pangmayamang village. Mabuti na lang, walang humarang na guard sa kanya. Siguro ay dahil umulan ng malakas, kaya nasa loob ang lahat. Ilang sandali pa, nilapag niya ang basket sa tapat ng isang malaking bahay. Matapos noon, tumalikod siya at umalis na. Panay ang pagtulo ng luha niya habang palayo sa batang inabandonan niya. Hindi! Sorry! Iyon ang sigaw ni Moira nang magising siya mula sa panaginip na iyon. Umupo siya sa kama at hinawi ang buhok niya. Paulit-ulit na lang ang panaginip na iyon tungkol kay Angel. Minsan pa ay panaginip na malaki na ang anak niya pero wala namang mukha. Mahal, ayos ka lang ba? Bumangon si Carlos, ang asawa niya, at hinaplos ang likod niya. Nananaginip ka na naman ba ng masama? Tumango lamang siya. Hindi niya naman masabing masama iyon. Bahagi iyon ng alaala niya at siguro laman ng konsensya niya kaya paulit-ulit sa isip niya. Tumayo ang kanyang asawa at ikinuha siya ng tubig. Uminom ka muna ng tubig. Salamat mahal, sabi niya at tinanggap ang baso. Umupo ito sa harap niya. Tungkol ba sa ng masamang panaginip mo? Kinagat niyang pang-ibabang labi. Hindi ko na maalala. Hinalikan ni Carlos ang noo niya. Matulog na tayo ulit. Tumango na lamang siya. Nang humiga sila, niyakap siya ni Carlos mula sa likuran. Ramdam niyang nakatulog na ang kanyang asawa, pero siya ay hindi pa. Hindi na naman matanggal sa isip niya si Angel, ang anak niyang inabandonan niya. Kinabukasan, pumasok na sa trabaho ang kanyang asawa.
Naiwan na naman siya sa bahay na may boring na buhay. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Nakahanap siya ng matino at stable na lalaki. Marami mang nangyaring masama sa kanya, dumating naman si Carlos sa buhay niya. Ang tahimik naman ng bahay ninyo, Moira. Kailan ba kayo magkakaroon ng anak? Aba, 5 taon na kayong kasal, wala pa rin? Tanong ng biyenan niya. Bahagya siyang napayuko. Wala pa rin po eh. Napailing ang ginang. Dapat pinaplano nyo nang magkaroon ng anak. Hindi na kayo bumabata. Ito naman kasing si Carlos, lagi ring busy sa trabaho. Minsan wala ng oras sa'yo. Kapag day off ng asawa mo, ayain mo rin sa ospital. Magpa-check up kayo. Baka naman kasi may problema ang isa sa inyo kaya hirap na hirap kayong magkaanak. Tumango na lamang siya. Nahihirapan nga silang magkaroon ng anak. Kaya rin siguro ay palaging sumasagi sa isip niya si Angel. Baka karma niya na ang nangyayari sa kanya sa ginawa niya sa una niyang anak. Hinahanapan ka na naman ng anak ni Mama? Tanong ni Carlos sa kanya nang umuwi na ito. Tumango siya. Oo, pero okay lang. Saning na naman ako. Yun ang palaging bukang bibig ni Mama kapag bumibisita siya dito sa bahay. Hinalikan nito ang balikat niya. Huwag kang ma-pressure. Hayaan mo na lang si Mama. Titigil din yon. Excited na rin kasi siyang magkaapo. Naiinggit siguro dun sa mga amiga niya. Huminga ng malalim si Moira. Hirap nga talaga akong magbuntis. Feel ko nasa akin ang problema. 'Di ba akala ko nung 1 taon buntis ako, tapos false alarm lang pala. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong napaasa kita at masama ang loob mo sa akin. Sorry, wala akong kwentang asawa. Sinapo ng lalaki ang mukha niya. Huwag mong isipin yan, okay? Oo, umasa ako, pero kung para naman talaga sa atin yun, ibibigay naman yun ng Diyos. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huminga siya ng malalim at tumango. Mabuti na lang at naiintindihan ng asawa niya ang nararamdaman niya. Hindi niya alam ang gagawin niya kapag hindi ganoon ang ugali ng lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman sila. Nagpa-check up na din sila. Doon, nalaman niyang hindi na nga sila pwedeng magkaroon ng anak. May problema na pala siya sa matres at imposible nang mabuntis pa siya. Mahal, saang restaurant mo gustong kumain? Tanong ni Carlos sa kanya pagkasakay nila sa sasakyan. Nangilid ang mga luha niya at ilang sandali pa, tumulo na ang mga iyon. Sorry, hindi kita mabibigyan ng anak. Niyakap siya ng asawa niya. Ayos lang yon, naiintindihan ko. Huwag kang humingi ng sorry at hindi mo naman ginusto yung kalagayan mo. Napailing si Moira. Hindi kita kayang bigyan ng pamilyang pinapangarap mo. Maiintindihan ko kung gusto mo kong iwan. Wala akong silbi. Sinapo nito ang mukha niya. May silbi ka. Huwag mong sabihin yan. Makinig ka, Moira. Hindi kita pinakawalan para iwan lang sa ganoong kababaw na dahilan. Huwag mong iisiping okay lang na maghiwalay tayo. Kahit walang anak, pamilya tayong dalawa. Isa pa, pwede naman tayong mag-ampon, di ba? Mas lalo lang umiyak si Moira. Naging masama siyang ina, kaya siguro binabalik ng Diyos ang lahat ng pagkakamali niya. Hindi niya matanggap na pati ang lalaking tanging nagmamahal sa kanya, kailangang ding maranasan ang kamalasan niya sa buhay. Buong buwan niyang dinibdib ang nalamang balita tungkol sa sarili niya. Ramdam iyon ng asawa niya kaya kahit sa anong paraan, pinapasaya siya nito. Ngumingiti at tumatawa din naman siya. Pero hindi niya pa rin maiwasang malungkot. Saan tayo pupunta, mahal? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti si Carlos at hinawakan ang kamay niya. Pupunta tayo sa orphanage na binibigyan ng donation ni Mama tuwing Pasko. Napapansin kong malungkot ka. Tingnan lang natin ang mga bata doon at kapag may nagustuhan ka, ipapaayos ko ang papeles para legal na maampo natin. Umawang ang bibig ni Moira. Gusto mong mag-ampon tayo?
Tumingin sa kanya ang asawa niyang naninimbang. Bakit? Ayaw mong mag-ampon? Umiling siya kaagad. Hindi naman. Naisip ko lang na baka kalaunan hindi mo magustuhan ng ideya. Siyempre, iba pa rin yung alam mong nanggaling sa'yo. Bumuntong hininga si Carlos. Oo, gusto ko rin naman yun. Tipong matatawag kong akin. Mula sa dugo ko, nagmana sa akin. Pero itong binigay ng Diyos. Saka maraming batang walang magulang. Baka iyon ang purpose natin sa buhay kaya hindi tayo pagkalooban. Kasi mas mabuting maging magulang tayo ng ibang batang pinagkaitan ng pagmamahal at buong pamilya. Parang hinaplos ang puso niya. May galak sa puso niya na ganoon mag-isip ang asawa niya. Sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay niya ay hindi niya rin naman inaasahang makakatagpo pa siya ng katulad ni Carlos. Paano nga ulit kita naging asawa? Mahinang tanong niya rito. Tumawa naman ito. Dahil ginayuma mo ko? Hinampas niya agad ito sa braso. Puro ka talaga kalokohan. Tumawa na lang silang pareho sa loob ng sasakyan. Naging masaya ang biyahe kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman ay pagkarating sa orphanage, kahit ang daming batang magiliw at mababait, wala siyang maramdamang kagustuhang mag-ampon. Tahimik lang siya. Nasa harap niyang ibang bata. Pero mas naaalala niya ang anak niyang inabandonan niya 10 taon na ang nakakaraan. Anong problema, Moira? Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Carlos. Napasinghap siya. Pwede bang umuwi na lang tayo? Masamang pakiramdam ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit? May nangyari ba? Wala. Please. Umuwi na tayo. Pakiusap niya rito. Tumango naman agad si Carlos. Ito na ang nagpaalam sa mga madre at namamahala sa orphanage. Hanggang sa makauwi sila ay iniisip pa rin ni Moira sa Angel. Tulog na ang asawa niya pero siya ay malalim pa rin ang iniisip. Iniisip niya kung ano na talagang nangyari sa anak niya pagkatapos niya itong iwanan. Takot na takot lang naman siya noon. Bata pa siya ng mga panahong iyon. Hindi niya alam kung paano alagaan si Angel kaya iniwan niya na lang ito. Gayunpaman, walang araw na hindi niya naisip ang sariling anak. Kahit bahagi ito ng masasamang alaala noong kabataan niya. Hindi ka kumakain ng maayos, mahal. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain para sa tanghalian mo. Huwag ka nang kumilos, baka lalo lang sumamang pakiramdam mo. Saad ng asawa niya. Tumango naman siya. Sorry kahapon, wala talaga ako sa mood. Hinaplos nito ang buhok niya. Pero, may napili ka ba sa mga bata kahapon? Agad siyang napailing. Hindi ko alam, wala ako sa sarili kahapon. Naiintindihan ko, baka hindi ka handang mag-ampon. Sorry for being insensitive. Uwi ka ni Carlos. Kinagat ni Moira ang pang-ibabang labi. Huwag kang mag-sorry, wala ka namang kasalanan. Malungkot lang talaga akong hindi na ako pwedeng magkaroon ng anak. Baka karma itong gustong ibigay sa akin ng mundo. Huwag mong sabihin yan, hindi naman perpekto lahat ng tao sa mundo. Humigpit ang hawak ni Moira sa kumot niya. Walang ideya si Carlos sa lahat ng mga pinagdaanan niya. Ang alam nito, naglayas lang siya sa mga magulang niya at nakipagsapalaran para makapag-aral ulit at mapagtapos ang sarili. Hindi niya kayang sabihin ang bahagi ng pagkatao niyang may bahid ng pagiging dalagang ina o kung maituturing niya ba talagang ina ang sarili niya. Ayaw niyang maging masama ang tingin sa kanya ni Carlos. Nagkamali lang naman siya ng lalaking pinili noon. Natakot lang naman siya sa buhay na naghihintay sa kanya noon kaya iniwan niya ang sariling anak. Dito ka lang ha? Papasok na ako sa trabaho. I love you. Hinalikan siya ni Carlos sa mga labi bago umalis sa loob ng kwarto nila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdesisyon siyang gumayak. Aalis siya. Aalamin niya kung ano nang nangyari kay Angel. Habang nagmamaneho, tumawag ang asawa niya. Hello, mahal. Bungad niya rito. Walang tumanggap ng deliver na pagkain. Nasaan ka?
Bakit wala ka sa bahay? Tanong naman ito. May pupuntahan lang akong importante, mahal. May kailangan akong asikasuhin. May malayong pinsan kasi akong humihingi ng tulong. Pupuntahan ko lang sa Cavite. Ayaw niyang magsinungaling sa asawa niya pero hindi pa siya handang sabihin ang totoo. Siguradong mamumuhi ito sa kanya dahil sa pagsisinungaling niya. Baka mag-iba pa ang tingin nito sa kanya kapag nalaman nito ang ginawa niya sa sarili niyang anak. Okay. Malayo rin pala. Ingat ka sa biyahe. Biglaan pala yan. Huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Bilin pa nito sa kanya. Yes, bye. Nagmamaneho ako. I love you. Pagkatapos nitong mamaalam ay binaba na rin naman ni Carlos ang tawag. Nag-focus na lang siya sa pagmamaneho. Nakarating na rin siya sa village kung saan niya iniwan ang anak niya. 10 taon na ang lumipas, pero hindi niya makakalimutan kung saan niya iniwan si Angel. Nang makarating sa bahay, halatang luma na iyon sa tagal ng panahon. Inipon niya muna ang lakas ng loob na mayroon siya bago pindutin ang doorbell. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babae. Ano pong kailangan nyo? Tanong nito sa kanya. Napalunok siya. Kayo po ba ang may-ari ng bahay? Umiling naman ito kaagad. Hindi po, caretaker lang po ako rito ng pamilya. Matagal na pong walang nakatira sa bahay na ito. Halos 11 years na rin po. Umuuwi lang kapag may kamag-anak na nagbabakasyon rito sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po? 11 years? Ibig sabihin, 10 years ago, wala na pong nakatira dito? Umiling ang babae. Wala na po. May baby ba na iniwan po sa tapat ng bahay na to 10 years ago? Nakita niyo po ba yon? Desperada niyang tanong. Hindi po ba siya kinupkup ng mga may-ari ng bahay na yan? Kumunot ang noo ng caretaker. Pasensya na ho. Wala ho kaming alam. Bago lang din po ako dito na caretaker. Ako lang po yung pumalit kay Manang Tonyang. Sa kinupkup naman po, sa tingin ko po, wala naman dahil wala naman pong ampon sa pamilya ng mga amo ko. Naninikip ang dibdib ni Moira. Iniwan niya si Angel doon sa pag-asang kahit papaano ay magkaroon ito ng magandang buhay. Pero mukhang iba yata ang ginawa ng tadhana sa kapalaran ng kanyang anak. Alam niyo po ba kung saan nakatira yung dating caretaker dito? Tanong niya sa babae. Umiling naman ito. Pasensya na po. Hindi ko po alam eh. Huling balita ko po kay Manang Tonyang, umuwi na po yun dun sa Bicol dahil pinauwi na ng mga anak. Ganun po ba? Sige po, salamat. Nauutal niyang sabi. Nang makasakay siya ulit ng sasakyan ay natulala na lang siya habang kinakagat ang mga kuko sa daliri. Hindi siya mapakali. Sa nakalipas na mga taon, nangangamba na siya kung ano nang nangyari sa kanyang anak. Paano pa kaya ngayong wala siyang ideya sa tunay na nangyari kay Angel? Pagka-uwi ni Moira, binuksan niya agad ang computer niya. Naghanap siya ng site kung saan pwedeng mag-hire ng private investigator. Huminga siya ng malalim at pinindot ang napili niya. Napahilamo siya. Hahanapin kita, Angel. Sana hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, nang umalis ang asawa ni Moira para pumunta sa trabaho, gumayak na rin siya para makipagkita sa private investigator na kinuha niya. Napag-usapan nilang sa isang coffee shop na lang magkita. Pagpunta niya roon, nandoon ang lalaking mas matanda lang yata sa kanya ng ilang taon. Ikaw ba si Mrs. Arizala? Tanong nito. Oo, ako nga. Sagot niya rito. Ngumiti ito at formal na nakipagkamay. Ako nga pala si Ashton Atlas. It's nice to meet you. Inabot naman ni Moira ang kamay nito. Ilang sandali pa'y umupo na sila. Nag-order na siya ng kape para sa kanila. Nagsimula na siyang tanungin ng lalaki sa mga alam niya tungkol kay Angel. Sige, hahanapin ko kung nasaan si Manang Tonyang.
Sa ngayon, siya ang lead natin para mahanap ang nawawala mong anak, Mrs. Arizala. Tatawagan ko na lang po kayo kapag may bago ng impormasyon. Imporma nito sa kanya. Salamat po. Nakangiting sagot naman ni Moira. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, problemadong umuwi siya ng bahay nilang mag-asawa. Hanggang hindi niya natatagpuan si Angel, hindi siya mapapakali. Kasalanan na nga ang pag-iwan niya rito. Mas lalo pang lalaki ang kasalanan niya kung hindi naging maayos ang buhay ng bata. Pagka-uwi niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang biyana niyang naghihintay sa labas ng gate ng bahay nila. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Mama, hindi ko po alam na bumisita po pala kayo. Kinakabahang sabi niya. Hindi naman masama ang ugali ng nanay ni Carlos. Ramdam niya ang pagtanggap at pagmamahal nito sa kanya. Tinuring din siya nitong parang anak. Madali lang talagang uminit ang ulo nito kapag may hindi gusto. At kahit kay Carlos ay ganoon din naman ito. Nasanay na lang siguro siya. Nagiging maligalig talaga siguro kapag tumatanda na. Halata ang iritasyon sa mukha nito. Kanina pa ako naghihintay dito. Saan ka ba nagpunta? Mga fresh kabuti itong dala ko. Dutuin mo para sa inyo yan ni Carlos. Pasalubong namin yan galing sa Batangas. Salamat po rito. Nakangiting sagot niya. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Nagluto na lang siya ng pasta at nilagyan ng maraming mushroom. Nang sumapit ang gabi, dumating na rin ang asawa niya. Kumustang araw mo, mahal? Sabi sa akin ni Mama, pumunta siya rito. Wala ka daw? Tanong nito sa kanya. Napalunok si Moira. May pinuntahan lang ako. Saan naman? Sa mall, may binili akong donut kanina. Nag-crave kasi ako eh. Pagsisinungaling niya rito. Tumawa ang asawa niya at hinalikan siya. Sana tumawag ka na lang sa akin para nagpa-deliver ako ng gusto mo. Ayos lang, gusto ko rin namang umalis. Napaka-boring din dito sa bahay. Sandaling tinitigan siya ng asawa. Ilang sandali pa, kinuha nito ang wallet at naglabas ng credit card. Mag-shopping ka bukas. Ha? Umiling siya kaagad. May sarili naman akong pera, hindi naman kailangan, saka hindi naman ako mahilig mag-shopping. Pinilit ni Carlos ang credit card sa kanya. Sige na, deserve mo naman yan. Treat yourself paminsan-minsan. Ano pa't nagtatrabaho ako, di ba? Yang pera mo, itago mo. Ang pera ko, pera mo rin, kaya gastusin mo. Tumawa siya. Pwede na bang bumili ng private plane dito? Sinamaan siya ng tingin ng kanyang asawa. Humalakhak naman siya nang kilitiin siya nito. Pagkatapos nilang magkulitan, sabay na silang kumain ng dinner at umakyat sa kwarto nila. Hihiga na sana siya nang biglang tumawag si Mr. Atlas. Tiningnan niya muna ang banyo kung nasaan si Carlos bago pumunta sa balkonahe. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Bungad niya sa lalaki. Good evening, Mrs. Arizala. Sorry for disturbing you in this time. May kailangan lang kayong malaman tungkol kay Manang Tonyang na pinapahanap niyo sa akin. Namatay na siya 2 years ago. Sabi nito sa kanya. Ano? Nang hihina niyang tanong. Parang gumuho ang mundo ni Moira. Hindi niya na alam kung saan hahanapin ang kanyang anak. Palayo sila ng palayo at paunti ng paunti ang pag-asa niyang makita pa si Angel. Pero nagsimula ako sa ibang lead. Nagtanong-tanong ako sa mga taong malapit sa bahay kung saan mo iniwan si Angel. Nung una, may nakita nga raw ang isang street sweeper doon na basket na may lamang baby. Binigay daw sa mga tao sa guardhouse. Nagngangalang Fred yung nag-uwi ron sa bata. Paliwanag ng private investigator sa kanya. Huminga ng malalim si Moira. Salamat naman sa Diyos. Sana ligtas si Angel. Sobrang nag-aalala ako. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip. Kung walang kumuha sa kanya nun, natatakot akong baka naanod na siya ng baha o ano. Tanda ko nun, may bagyo pa nang iniwan ko siya doon. Nakuha ko ng address niya. Gusto mo bang ako na lang ang pumunta o ikaw na ang mismong kumausap? Tanong sa kanya ni Atlas. Huminga siya ng malalim.
Sasama ako. Gusto kong makausap ang taong kumupkup sa anak ko. Gusto kong makita ang kalagayan niya. Okay, sige kung ganon. Bukas magkita tayo. I-text mo na lang ako kung saan tayo magkikita. Sabi pa nito. Tipid siyang ngumiti. Thank you so much. Sinong kausap mo? Pinatay agad ni Moira ang tawag nang marinig ang boses ng asawa niya. Kinakabahang lumingon siya rito. Kunot na kunot ang noon nito habang papalapit sa kanya. Kaklase ko lang, dati kong kaklase. Nangangamusta lang, malapit na kasi ang reunion. Pagsisinungaling niya na naman. Napangiti si Carlos. Akala ko kung sino na yan. Halika na sa loob. Ang nipis ng suot mo. Malamig na. Baka magkaroon ka pa ng sipon. Sige. Nahiga na lang sila pareho sa kama. Gusto niya nang matulog pero nasa isip niya pa rin ang bagong impormasyon tungkol kay Angel. Gustong gusto niya na talagang makita ang kanyang anak. Kinabukasan, katulad ng napag-usapan, sinamahan na nga siya ni Atlas kay Fred na sinasabing kumupkop kay Angel. Si Atlas ang kumatok sa gate. Tao po! Tao po! Ilang sandali pa ay lumabas na nga ang isang ginang. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Dito po ba nakatira si Alfredo Dacera? Tanong ni Atlas. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Bakit? Anong kailangan niyo sa asawa ko? Sumagot agad si Moira. Sa kanya raw po napunta yung batang nasa basket sa tapat ng bahay ng mga Montenegro. Nagbabaka sakali lang po kung nandito ang nawawala kong anak. Dati po siyang gwardiya sa Heritage Village, tama ho? Gusto po namin siyang makausap. Patuloy naman ni Atlas. Sige, pumasok kayo. Hintayin nyo na lang muna ang asawa ko. Nasa trabaho pa kasi yun. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na rin namang lumabas yun. Sabi pa ng ginang. Nang makapasok sila, hindi mapigilang pagmasdan ni Moira ang mga larawan sa pasamano. Napangiti siya nang makitang mukhang masayang pamilya ang mga ito. 4 po ang anak ninyo? Tanong niya sa ginang. 3 lang. Hindi ko anak yung isa dyan. Sagot naman nito. Wala sila ngayon dito. Nagbabakasyon sa probinsya yung mga yan. Sinusulit yung walang pasok. Napalunok siya. Tiningnan niya sa mga larawan kung sino roon ang halos kasing edad ni Angel. May nakita siya roon pero hindi siya sigurado kung iyon ang anak niya. Magtatanong pa sana siya kaso tumahol na ang mga aso sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, dumating ng isang lalaki. Sino tong mga to? Tanong nito sa asawa. Bumuntong hininga ang ginang. Mga bisita mo, may hinahanap daw. Kausapin mo't maglalaba muna ako. Umupo naman agad si Fred. Anong kailangan nyo? Ang private investigator na ang sumagot. Ako si Atlas at siya naman si Mrs. Arizala, ang kliyente ko. Nandito kami dahil may nakapagturo raw na ikaw ang kumuha ng batang nasa basket sa harap ng bahay ng mga Montenegro. 10 taon ang nakakaraan. Nasaan ang batang yun? Anak ko po siya. Hinahanap ko na po siya ngayon. Please, ituro nyo naman po sa akin kung saan siya makikita. Pakiusap ni Moira kay Fred. Sabi po ng asawa ninyo 3 lang po ang anak ninyo. Sino po yung isa? Anak ko po ba siya? Sandaling natahimik ang lalaki. Nilamon talaga ng kaba ang dibdib ni Moira sa magiging sagot nito. Gustong gusto niya na talagang mahanap si Angel at bumawi sa lahat ng kasalanan at pagkukulang niya rito. Oo, tama kayo. 3 lang ang anak namin ng misis ko. Inampun lang namin yung isang bata. Saad nito. Pero wala siya rito. Kaya bumalik na lang kayo sa susunod na linggo. Pangako, makikita niyo si Caroline. Caroline? Nagtatakang tanong niya rito. Napakamot ang lalaki sa ulo nito. Iyon ang tawag namin sa bata. Masyadong common ang pangalang Angel. Tumango na lang si Moira. Naiintindihan niya naman iyon. Ang mahalaga sa kanya ay nasa mabuting kalagayan ang anak niya. Agad siyang nanabik.
Ano pong klaseng bata siya? Mabait po ba siya? Makulit po ba? Alam niya po bang ampun lang siya? Umiling ito. Hindi niya alam na ampun siya. Kaya bigyan niyo sana kami ng kahit 1 linggo para sabihin sa kanya. Baka nga hindi sumama sa inyo yon. Saka hindi naman kami basta papayag na kunin niyo yung bata. Kami ang naghirap sa kanya. Basta kung anong magiging desisyon ni Caroline, doon kami. Marahan siyang tumango. Naiintindihan ko po. Pagkaalis nila sa bahay ni Fred ay naghiwalay na rin sila ng daan ni Atlas. May iba pa itong meeting. Hindi na rin siya magpapasama sa sunod niyang punta sa bahay nito para makita si Angel. Habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang manabik. Wala pa man, pero gusto niya nang mamili ng mga laruan at damit para sa kanyang anak. Ginamit niya ang sarili niyang pera para sa mga gusto niya para kay Angel. Tutal, nasa mall na din naman siya. Nag-shopping na din siya at nagpasalon. Baka magtampo pa si Carlos na hindi niya ginamit ang credit card nito. Pagka-uwi niya sa bahay, tinago niya muna sa compartment ng sasakyan niya ang mga regalo niya para kay Angel. Nilabas niya lang ang mga pinamili niya para sa sarili niya dahil baka magtaka si Carlos. Mahal, Bahagya siyang napatalon sa gulat. Mahal, nakakagulat ka naman. Ang aga mong umuwi. Tumawa ito at lumapit sa kanya. mabuti naman at nag-shopping ka na. At aba, nagpakulot ka ng buhok? Bagay ba? Nakangiti niyang tanong. Hinalikan siya nito sa pisngi. Lahat naman, bagay sa asawa ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kapag nakilala niya na ang anak niya at hiniling nitong makasama siya, sana ay matanggap ni Carlos iyon. Sana ay maintindihan ng lalaki ang naging sitwasyon niya at kung bakit nagawa niyang itago ang katotohanan. Hanggat maaari ay ayaw niya na sanang maglihim sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang linggo, ngiti-ngiti siyang nagmamaneho papunta sa bahay ni Fred. Nasa gate pa lang siya, nakita niya ng sinalubong na agad siya ng mag-asawa. Nako, nag-abala pa po kayo. Ang dami naman pong pagkain ang dinala ninyo at saka mga regalo. Nakangising sabi ni Fred. Pumunta si Moira sa compartment ng sasakyan para kunin ang mga pinamili niya para kay Angel. Okay lang po. Iniisip ko rin po kasi yung ibang mga bata. Nandiyan naman po sila sa loob, ano? Tumango ang lalaki. Oo, halika na po sa loob. Siya nga po pala. Baka manibago po sa inyo si Caroline. Baka hindi po yun agad sumama sa inyo. Tipid siyang napangiti. Naiintindihan ko po. Alam kong hindi niya ako kilala at iniwan ko siya. Kaya hinanda ko ng sarili ko dyan. Siya nga pala, Ma'am Moira. May munting hiling lang po sana ako. Sabi pa nito sa kanya. Natigilan siya sa paglalakad. Ano po yun? Alam nyo namang 10 taon naming pinalaki ang si Caroline, kahit mahirap ang buhay. Umaasa lang po sana kaming mabawi po namin lahat ng mga nilaan naming oras at gasto sa kanya. Sakitin pa naman po yan nung bata hanggang ngayon. Imporma ni Fred. Bumuntong hininga si Moira. Sakitin po siya? Nako po, opo. Ilang beses din po namin yung naisugod sa ospital, lalo na nung sanggol pa yan. Bago pa naman po namin makita yung si Caroline, basang-basa na po yan ng ulan. Baka maraming bakterya nang pumasok sa katawan. Patuloy pa nito. Inusig agad si Moira ng konsensya. Naninikip ang dibdib niya. Kung iniwan niya lang sana sa mas maayos na lugar ang kanyang anak, hindi nito mararanasan iyon. Tumango siya kaagad. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng pera. Para naman po makabawi ako sa lahat ng tulong ninyo sa anak ko. Gumuhit ang malaking ngisi sa mga labi ni Fred. Salamat, Ma'am Moira. Hulog kayo ng langit. Pagpasok sa loob ng bahay, pinaupo siya sa sala. Ilang sandali pa, lumabas ang isang batang babae. Napangiti siya habang pinapakilala ng mag-asawa sa kanya si Caroline. Ikaw po ang tunay kong mami? Tanong sa kanya nito. Nangilid ang mga luha niya. Oo, Angel. Ako ang mami mo.
Masayang niyakap siya ng bata. Salamat sa Diyos at lumaki ka ng maayos. Sorry sa lahat. Sorry kung iniwan ka ni Mommy. Okay lang po. Kumawala siya sa yakap. Pinunasan niyang mga tumulong luha. Kinuha niya agad ang regalo niya para sa kanyang anak. Sobra ang tuwa sa puso niya nang makitang tuwang-tuwa ito sa mga binigay niya. Bale, ano pong balak ninyo kay Caroline? Isasama niyo po ba siya? Tanong naman ng ginang sa kanya. Narinig iyon ng bata at agad na lumayo. Mama, ayoko pong umalis dito. Parang dinurog ang puso ni Moira. Gusto niya mang bawiin ang anak niya. Kung ayaw nito ay hindi niya naman ito gustong pilitin. Malaki ang kasalanan niya kay Angel at ayaw niyang gumawa pa ng bagay na ikatatampo nito sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Angel, hindi naman kita pipilitin. Pwede ka pa rin namang tumira dito. Kaya lang, sana mapagbigyan mo si Mami. Sana magkaroon tayo ng bonding. Gusto kitang makilala pa. Sumabat naman si Fred. Pwede yang si Caroline, papayag yan. Matutuwa po yung batang yan kapag pinasyal ninyo. Napanguso ang bata. Hindi niyo po ako pipiliting umalis dito? Marahan siyang umiling. Hindi anak. Gusto ko lang talagang makasama ka. Unti-unting ngumiti ang bata. Napanatag naman ang kalooban niya. Pagkatapos ng pagbisitang iyon ay umuwi na rin siya kaagad. Malapit nang umuwi si Carlos kaya mabilis na lang siyang nagluto ng dinner. Naghahain na siya nang dumating ang asawa niya. Good evening, mahal. Nakangiting bati niya rito. Niluwagan nito ang suot na necktie habang nangingiti din. Mukhang masaya ka. Sobra. Nakangiting wika ni Moira. At ano namang dahilan kung bakit masayang asawa ko? Tanong nito sa kanya. Sandali siyang natahimik. Ano lang, may pinapanood kasi akong K-drama. Satisfied lang ako sa ending. Hinalikan siya nito sa mga labi. Matapos nun, umakyat ito sa kwarto nila para magbihis. Sabay na silang nag-dinner at napansin niyang pananahimik nito. Hindi niya alam pero nararamdaman niyang tila malungkot ang asawa niya. Kaya inaya niya munang manood ng TV sa sala. Nanonood sila ng drama. Napangiti naman siya at napunta ang focus nito sa panonood. Grabe naman yung nanay na yan. Kayang itapon ng anak sa kalsada? Pwede namang ipamigay na lang kung hindi talaga niya kaya. Bakit kailangan pang iwan sa kung saan-saan? Ang daming gustong magkaroon ng anak. Ang daming hindi mabiyayaan ng anak katulad natin. Pero may mga magulang naman kung sino pang binigyan ng Diyos ng blessing. Sinasayang lang. Komento ng asawa niya. Parang may pumukpok sa dibdib ni Moira. Galit ito sa mga pabayang magulang katulad niya. Papaano pa kaya kapag nalaman nito ang nakaraan niya? Hindi niya mapigilan ng inis. Huwag mo namang husgahan agad ang mga magulang na ginawa yon. Hindi naman lahat ginustong iwan ng anak nila. At saka may mga mabibigat siguro silang dahilan para gawin yung ganun. Umawang ang bibig nito. Bakit galit ka? Napatayo siya. Grabe ka kasing manghusga. Hindi naman lahat ng magulang ay ganyan. Nanonood lang tayo ng TV. Inaaway mo na ako agad. Mataman siyang tiningnan ni Carlos. Mahal mo pa naman ako, di ba? Kumunot ang noon niya. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Bakit naman hindi na kita magiging mahal? Ayoko lang ng mga sinabi mo kanina. Bigla na lang yumakap sa kanyang asawa niya. Huwag mo kong ipapagpalit, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakahanap ka ng iba tapos iniwan mo ako. Unti-unting nawala ang inis niya. Hindi niya naman gustong awayin ito. Nadala lang siya ng emosyon dahil natamaan siya sa mga opinyon nito tungkol sa mga pabayang magulang na katulad niya. Kung mayaman lang siya noon, kung kaya niyang magtaguyod ng sarili niya at anak niya, hindi niya naman basta iiwanan si Angel. Pero hindi niya nakaya ng mga panahong yon. Bata pa siya dati at takot na takot lang talaga siyang maging ina. Huminga siya ng malalim.
Tumigil ka nga. Hindi ako maghahanap ng iba. Ang tanga ko naman kapag pinagpalit pa kita sobrang swerte ko na sa'yo. Kung totoo yan, sino ang kasama mo nitong mga nakaraang araw? Malamig na tanong ni Carlos. Naistatwa siya sa kinatatayuan niya. Hinarap siya nito at nasumpungan niya ang seryosong mukha ng kanyang asawa. Ang daming nakakita sa'yo. Nakikipagkita ka sa lalaki sa labas. Mga katrabaho ko ang nagsabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga lakad mo? Malamig na tanong ni Carlos sa kanya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Carlos, hindi niya kayang sabihing private investigator si Atlas. Madadagdagan ang mga tanong nito at nangangamba siyang magtanong ito tungkol kay Angel. Ganoon na nga ang opinyon nito sa mga sitwasyon na iyon. Papaano pa kaya kapag nalaman nitong may anak siyang inabandona na nakuha niyang magsinungaling dito? Nang iwan ni Moira ang anak niya, alam niyang pagiging makasarili iyon. Binuhay niya ang sarili, pinilit mag-aral at magtrabaho. Nakahanap din siya ng mabuting asawa. Naging maganda ang kapalaran niya kapalit ng pag-iwan niya sa anak niya at pinagsisisihan niya iyon. Hindi niya sinabi kay Carlos ang madilim na nakaraan na iyon dahil takot siyang mahusgahan ng asawa niya. Baka hindi siya nito tanggapin kaya pinili niya na lang na ilista sa tubig ang lahat. Gayunpaman, hindi siya pinapatahimik ng ginawa niya. Naging pabayaman siya ay nabuhay pa rin ang pagiging nanay niya. Na baka hindi naman talaga karma ang nangyayari sa kanya kaya hindi na siya magkaroon ng anak. Hindi niya hinahanap si Angel para lang punan ang pagkukulang niya sa sarili niya bilang babae. Pakiramdam niya, binubulong sa kanya ng Diyos na hanapin ang anak niyang pinabayaan niya sa nagdaang panahon. Ngayong nakita niya na ang kanyang anak, gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng sariling maging ina kay Angel. Sino yung lalaki mo? Tanong pa ulit ni Carlos. Napapansin ko rin na katawagan mo siya palagi. Umiling agad si Moira. Wala akong ibang lalaki. Hindi ko masabi sa'yo kung sino yon. Saka ko nalang ipapaliwanag kapag maayos na ang lahat. Umigting ang panga nito. Sino ba kasi yung lalaking yun? Bakit pinoprotektahan mo siya? Siya na ba ang pinalit mo sa akin? Mariin siyang pumikit. Carlos, ayokong mag-away tayo ngayon pero hindi ko pa kayang sagutin sa ngayon yung tanong mo. Umiwas ng tingin ang kanyang asawa. Sige, hindi na kita tatanungin kung yan ang gusto mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag mo sanang sayangin yon. Huwag mo sanang sirain yon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ipapaliwanag ko rin sa'yo basta kaunting hintay lang ha. Isa lang ang assurance na mabibigay ko sa'yo. Wala akong ibang lalaki. Hindi kita magagawang lokohin sa aspetong yun, Carlos. Kinalas nito ang kamay niya. Sana nga, Moira. Sana hindi mo ako niloloko dahil kapag nalaman kong lalaki mo yon, hindi ko alam ang magagawa ko. Nangilid ang kanyang mga luha. Wala siyang nagawa kung hindi ang tanawin ang asawang umakyat papunta sa kwarto nila. Gulong-gulo na siya. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, mabigat man ang loob niya sa pag-aaway nila ni Carlos ay umalis pa rin siya. Nangako siya kay Angel na ipapasyal ito. Ayaw niya namang magtampo ang anak niya. Mami, gusto ko po ng headband na yon. Turo ng anak niya sa isang tiyangge. Anak, maraming magagandang store sa loob ng mall. Doon na lang tayo bumili. Sabi niya rito. Nagdabog ang bata. Gusto ko nga ron, may mga ganyang headband ng classmates ko. Huminga si Moira ng malalim at binigay na lang ang gusto nito. May mga ganoon naman sa loob ng store, yung mas mahal at mas matibay. Hindi lang talaga maintindihan ng anak niya. Ate, palimos po, sabi ng isang batang tumabi sa kanya. Napalingon siya sa madungis na batang babae. Parang may humawak ng mahigpit sa puso niya. Hindi siya madaling maawa sa mga pulubi, pero hindi niya alam kung bakit nakuha nito ang atensyon niya.
Sobrang payat nito at magulo ang buhok. Sige na po ate, pangkain lang po. Gutom na po ako. Pagmamakaawa pa nito. Umupo si Moira para matingnan ng mabuti ang bata. Bakit nandito ka sa labas? Nasaan ang mga magulang mo? Umiling naman ito. Lasing po si tatay. Wala pong pagkain sa bahay. Huminga siya ng malalim. Halika, pumunta tayo sa loob ng mall. Kakain kami ng anak ko. Pakakainin din kita. Matamis na sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Talaga po? Parang may humaplos sa puso niya. Oo naman, bibigyan din kita ng pera. Itago mo yun ha? Huwag mong ibibigay sa tatay mo. Ibili mo ng pagkain. Oo nga pala, anong pangalan mo? Angel po. Sagot nito sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Talaga? Magkapareho kayo ng pangalan ng anak ko. Angel din ang pangalan niya. Pulubi, Caroline ang pangalan ko. Yak! Pangit ng pangalan, Angel, pang pulubi. Caroline, masama yan. Huwag kang maging masama sa kapwa mo. Suway niya rito. Tumayo na si Moira at hinawakan sa magkabilang kamay ang dalawang bata. Papasok na sana sila pero hinarang sila ng gwardya. Ma'am, pasensya na po pero bawal pong pumasok ang mga pulubi dito. Sabi ng guard sa kanya. Napailing si Moira. Kasama ko naman po siya, saka dyan lang po kami sa fast food restaurant. Kakain lang po kami. Sorry po, bawal po talagang batang kasama niyong pumasok dito sa mall. Napalingon siya kay Angel nang bitiwan nito ang kamay niya. Matamis pa rin itong umiti sa kanya. Okay lang po, bawal po talaga akong pumasok dyan. Salamat na lang po. Malungkot na saad nito. Napailing si Moira. I'm sorry, dito ka na lang, babalikan kita. O order na lang ako ng pagkain para sa'yo ha. Hintayin mo. Lumiwanag ang mukha nito. Sige po, maghihintay po ako. Dito po ako maghihintay ha, para makita ko po kayo. Balik po kayo agad. Kinagat niya ang labi niya. Ayaw niya sanang maiwan ang bata roon pero wala naman siyang magawa. Kaya nang pumasok sila ni Caroline sa loob, minadali niya talagang orderin ang pagkain ni Angel para makalabas siya at maibigay agad dito. Caroline, dito ka lang muna ha. Lalabas lang ako. Huwag kang tatayo dyan. Bilin niya sa anak niya. Tumango naman ito. Nagmamadali siyang lumabas. Halos takbuhin niya palabas para lang maiabot agad kay Angel ang pagkain. Nang makita siya nito, bakas ang labis na kaligayahan sa mukha ng batang babae. Maraming salamat po. Wow, may laruan pa. Tuwang-tuwang sabi nito. Kumuha si Moira ng 1,000 sa wallet. Ipangbili mo ng pagkain to ha. Bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Agad naman iyong pinunasan ng bata. Para bang takot na makita niya iyon. Oh, bakit ka umiiyak? Naaawang tanong niya rito. Salamat po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng laruan. Sobrang bait niyo po. Niyakap siya nito. Nabigla si Moira. Pero hinayaan niya lang. Siguradong malupit ang mundo kay Angel kaya siguro sobrang tuwang-tuwa itong makaranas ng kabutihan mula sa ibang tao. Ilang sandali pa bumalik na siya sa loob. Nasa harap niya si Caroline pero hindi niya mapigilang tumingin kay Angel. Nasa labas ito at kumakain pero sobrang na-appreciate na nito ang nasa paligid nito. Kada subo nito ng pagkain, tumitingin ito sa mga taong dumaraan at para bang pinagyayabang nitong may masarap itong kinakain ng mga oras na iyon. Sobra ang awa sa puso niya. Kung ganoon ang nangyayari sa totoo niyang anak, baka mas lalong hindi niya mapatawad ang sarili niya. Pagkatapos nilang kumain ni Caroline, binili niya ito ng mga damit at sapatos. Tinulungan niya itong magsukat pero natigilan siya nang makita ang likod nito. Walang balat doon. Kung may naaalala man siya sa anak niya, may balat si Angel sa likod na hugis puso. Wala kang balat dito anak? Tanong niya sa bata. Tumawa naman si Caroline. Wala po, di ba po malas kapag may balat? Tiningnan niyang mabuti ang bata. Hindi niya maiwasang magduda. Alam niyang masamang pag-isipan ng masama ang anak niya pero papaano
kung hindi naman talaga ito ang anak niya. Sinuklayan niya si Caroline. Kinuha niya ang hair samples nito at tinago para ibigay sa laboratory. Inisip niya na lang na hindi naman masama ang gagawin niya. Gusto niya lang talagang makasigurado dahil kung hindi ito ang anak niya ay siguradong guguho na naman ang kanyang mundo. Ayon sa results, hindi kayo magkadugo, Mrs. Arizala. I'm sorry, hindi siya si Angel. Imporma sa kanya ni Atlas. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Moira habang tinitingnan ang DNA results. Hindi siya makapaniwalang naloko siya ng ganoon. Naghihirap na nga ang kalooban niya. Nagawa pang samantalahin ng mga oportunista. Mababaliw na yata ako. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin ang anak ko. Humihikbing sabi niya. Nang niyakap siya ni Atlas para aluin ay hinayaan niya lang. Sobrang bigat ng kalooban niya. Akala niya ay natagpuan niya na ang nawawala niyang anak pero hindi pala. Sorry, kasalanan ko rin to bilang private investigator. Ako nang bahalang kumausap kay Fred. Aalamin ko kung nasa ng totoong Angel. Sabi ni Atlas sa kanya. Salamat. Hindi niya na naituloy ang sinasabi niya nang biglang may humila kay Atlas mula sa kanya. Suminghap siya nang makitang sinuntok ni Carlos ang private investigator. Wag na wag mong hahawakan ng asawa ko! Sigaw ni Carlos sa lalaki. Agad niyang pinigilan ito. Carlos! Wala siyang ginagawang masama! Nanlaki ang mga mata nito. Anong wala? Naabutan kong nasa busy ka ng ibang lalaki. Ano sa tingin mong iisipin ko? Wala kaming ginagawang masama. Susugod pa sana ang kanyang asawa pero pinigilan niya ito. Private investigator ko lang siya. Siya ang katulong ko sa paghahanap sa anak ko. Natigilan si Carlos. Anong sabi mo? Muli na naman siyang napahikbi. I'm sorry. Hindi ko agad sinabi sa'yo. May anak akong nawawala. Pinabayaan ko siya 10 years ago at gusto kong hanapin. Anak ko si Angel sa pagkadalaga. Umigting ang panga ni Carlos sa sobrang galit. Paano mo nagawa sa akin to? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa anak mo? Tumikhim si Atlas. Aalis na po ako, Mrs. Arizala. Oo, sige. I'm sorry sa ginawa ng asawa ko. Porma lang itong umalis doon. Napatingin siyang muli kay Carlos. Kumislap ang mga luha sa mata nito. Umiling ito at nagmamadaling umalis sa harap niya. Carlos! Garalgal ang boses na tawag niya. Sumakay din siya sa kotse at hinabol ito. Pagkarating nila sa bahay, pinilit niya itong kausapin. Please, hayaan mo naman akong makapagpaliwanag. Nagmamakaawang sabi niya rito. Puno ng galit at hinanakit ang mga mata ni Carlos. Sige, magpaliwanag ka. Sabihin mo sa akin, bakit mo tinago sa akin ang lahat? I'm sorry. Hindi ko masabi ang nakaraan ko sa'yo. Totoong pinalayas ako ng parents ko noon pero hindi ko sinabi sa yung nabuntis ako ng lalaking walang direksyon sa buhay. Pinanganak ko si Angel, pero inabandon ako ang sarili kong anak para magkaroon ng panibagong buhay. Pag-amin ni Moira. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Carlos. Anong sabi mo? At ngayon, hinahanap mo ang anak mong pinabayaan mo? Hindi ko sinabi sa'yo kasi natatakot akong mahusgahan mo. Mahal na mahal kita. Simula nang dumating ka sa buhay ko, natuto ulit akong mangarap. Kaya takot na takot akong mawala ka at iwan mo ko kapag nalaman mong nakaraan ko. Tumulo ang luha mula sa kanyang asawa. Hindi mo man lang ako hinayaang malaman ang lahat tungkol sa'yo. Takot kang mahusgahan kita, di ba? Paano naman ako, Moira? Ang unfair mo. Hinusgahan mo rin ako eh. Sa tingin mo ba, ganun lang kababawang pagmamahal ko sa'yo para lang iwan ka kapag nalaman ko kung gaano kapangit ang nakaraan mo? Wala kang tiwala sa akin. Mas lalo siyang napaiyak nang tinalikuran siya nito. Hinayaan niya na lang. Alam niyang galit ang asawa niya kaya palilipasin niya muna. Susuyuin niya na lang ito kapag maayos na ang lahat.
Kaya naman laking gulat ni Moira nang makitang bihis ang asawa niya at balak sumama sa kanya sa paghahanap sa nawawala niyang anak. Pareho pa ngang namumugto ang mga mata nilang dalawa. Sasama ka? Nauutal niyang tanong. Masungit na tumingin sa kanya si Carlos. Oo, sasama ako. Hahanapin natin ang anak natin. Sumabog na naman ang luha niya. Tumakbo siya palapit sa asawa niya at mahigpit itong niyakap. Bumuntong hininga naman ito at gumanti rin ang yakap sa kanya. Kapag nahanap natin si Angel, pwede bang apelyido ko ang gamitin niya? Gusto kong maging tatay niya. Walang kwenta naman pala yung totoong tatay niya, kaya sana ako na lang. Mahinang sabi nito sa kanya. Tumango agad si Moira. Oo naman. Thank you talaga. Akala ko hindi mo matatanggap. Hinaplos nito ang mukha niya. Masakit na wala kang tiwala sa pagmamahal ko, pero mas masakit na magkaaway tayo ng ganito. Kaya kung anong gusto mong mangyari, susuportahan kita. Ako ang tutulong sa'yo. Huwag ka nang didikit dun sa private investigator na mukhang tae. Suminghap siya. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Mr. Atlas. Mabait naman siya, tsaka wala namang ginawang masama yung tao. Nagsungit lang ang asawa niya. Sa tingin ko, hindi siya pure na professional. Baka may feelings yun para sa'yo. Yayakapin ka ba ng ganon kung wala? Mahina siyang tumawa. Huwag kang ang magselos. Nag-comfort lang naman siya sa akin. Masamang tumingin sa kanya si Carlos. Ako lang ang pwedeng mag-comfort sa'yo. Asawa mo ako, kaya ako lang ang yayakap sa'yo ng ganon. Wala nang iba. Wala siyang karapatan. Humalakhak si Moira. Malakas ang pakiramdam niyang gusto lang nitong sumama para bantayan siya. Hinalikan niya sa mga labi ang seloso niyang asawa para kahit papano mapanatag naman itong hindi niya ito ipagpapalit. Isang sasakyan na lang ang ginamit nila. Pagkarating sa meeting place, seryoso lang ang mukha ni Carlos. Ayaw pang bitiwan ang kamay niya. Napangiti na lang siya pag nagsusungit ang kanyang asawa. Umamin si Fred na niloko nga lang nila kayo. Anak niya sa kabit si Caroline. Gusto mo bang idemanda sa panlolokong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Atlas sa kanya. Umiling siya kaagad. Gusto ko mang parusahan sila pero hindi ko magagawa yon. Naawa ko sa mga anak nila. Maliliit pa ang mga yon at mahirap mawala ng magulang. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, makita ang totoong Angel. Tumango naman ang lalaki at ibinigay ang isang folder sa kanya. Yan ang hitsura ng lalaking kumupkup sa bata. Sinabi ni Fred na ibinigay niya ang anak mo sa isang kumpare niya sa inuman. Binigay din niya sa akin ang address. Siguradong nandun daw si Angel dahil pinalaki ang bata ng mag-asawa. Nalaman ko rin na tatay na lang ang kasama ng bata at matagal nang patay ang kinalakihang ina. 5 taon nang nakakaraan. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang pagluha. Gustong-gusto niya nang makita ang anak niya. Hindi niya matanggap na pinagpasapasahan lang si Angel ng kung sino-sinong tao. Ilang sandali pa, pumunta na sila sa address na sinabi ni Fred. Napahawak siya sa braso ni Carlos nang makita kung gaano kagulo ang lugar na iyon. Iniisip niya pa lang na sa ganoong klaseng environment lumaki si Angel ay nadudurog na ang puso niya. Malapit na sana sila sa bahay nito nang may narinig siyang malakas na sigaw. Ilang sandali pa, may bumunggo sa kanyang bata. Suminghap siya nang makita ang batang tinulungan niya noon. Angel? Mahinang tanong niya. May pasa ito sa kanang mata at halos hindi na makadilat. Tulong po! Bubugbugin po ako ng tatay ko! Ilang sandali pa, lumabas ang isang lalaki. May nakatutok na patalim sa kanila. Nagsigawan ang mga tao. Hinarangan naman agad sila ni Carlos para hindi masaktan. Nasaan ang batang yan? Papatayin ko yan! Sigaw nito. Gulat na gulat siya. Hindi dahil may banta sa buhay nila kundi ang lalaking nasa harap nila ang sinasabing kumupkup sa anak niya. At ang batang nasa tabi niya, mahigpit na nakakapit sa kanya para lang hindi masaktan, ay ang matagal niya nang hinahanap na nawawalang si Angel. Angel? Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa bata. Binuhat niya ito at mas mahigpit na niyakap.
Gustong-gusto niyang parusahan ang sarili niya. Sobrang sakit para sa kanyang dahil sa kapabayaan niya, ganoon ang sinapit ng kanyang anak. Biglang sumugod ang lalaki. Mas lalong umiyak ang bata kaya lumayo siya agad at mas lalo itong niyakap. Mabuti na lang, pinagtulungan ni na Carlos at Atlas na pigilan ang lalaki. Dinala sa presinto ng dalawa ang bayolente at abusadong lalaki. Hinayaan naman agad siya ni Carlos. Tinakbo niya si Angel sa ospital. Walang awat ang pag-iyak niya habang pinagmamasdan ng anak niyang napapadaing kapag ginagamot ang mga sugat at pasa nito sa katawan. Pina-admit niya na rin ito para matingnan pa at tuluyang gumaling. Hindi siya umalis sa tabi nito. Hinding-hindi niya na iiwan ang anak niya. Marahang hinawakan ni Angel ang kamay niya. "Maraming salamat po. Kayo po ang guardian angel ko." Hinalikan niya ng marahan ang kamay nito. "Ikaw ang anak ko. Ikaw ang nawawala kong anak. Sorry, kailangan mong danasin ito. Nahuli ako ng dating. Hindi ko alam." Tumulo rin ang mga luha ng bata. "Talaga po? Simula po nang makita ko po kayo, palagi na lang po ako nananaginip na kayo ang nanay ko. Nadadalhin niyo rin po ako sa mall at bibilhan ng magagandang damit at sapatos, pakakainin sa labas. Kayo po palang nanay ko? Bakit niyo po ako tinapon? Galit po ba kayo sa akin? Sabi po ni tatay salbahe daw po akong bata kaya iniwan ako. Pero pinilit ko naman pong maging mabait. Naghintay po ako, nanay." Marahan niyang niyakap si Angel. "Pasensya ka na, pangako, babawi ako sa'yo. Babawi si mami sa'yo, ha? Wala nang mananakit sa'yo. Mamamatay muna ako bago may manakit sa'yo ulit ng ganon." Simula ng araw na yon, ginawa niya ang lahat para sa anak niya. Hindi siya nahirapang ipaliwanag kay Angel ang sitwasyon dahil mature na itong mag-isip sa murang edad pa lang. Hindi rin ito klase ng batang nagtatanim ng sama ng loob. Pinag-aral nilang mag-asawa si Angel. Binigay din nila ang mga karapatan nito bilang bata. Laking pasasalamat niya rin na tinanggap ng biyenan niya ang anak niya. Nagalit ito noong una pero napatawa din naman siya. Dahil kahit hindi nito kadugo, sabik pa rin itong magkaroon ng apo. Napangiti si Moira habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Tinuturuan ni Carlos si Angel na magbisikleta. Nahihirapan ang anak niya pero bakas ang pagsusumikap nitong matuto. Nang bitiwan ng lalaki ang bisikleta, natumba na naman ang bata kasama ang bisikleta nito. Mabilis namang tumakbo ang kanyang asawa at inalalayan ang anak nila. Huminga siya ng malalim. "Pumasok na tayo, bukas na ulit yan. Pawis na kayo. Nagluto na ako ng merienda para sa inyo." Bigong-bigo namang sumunod ang mag-ama niya. Natawa na lang din siya. Minsan ay nagtataka na lang siya kung anak niya nga ba talagang bata. Mas malapit pa kasi ito kay Carlos. "Mami, hindi po ako matutong magbisikleta. Hindi po kasi marunong magturo si Daddy." Pangaasar ng bata sa ama nito. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. "Anong sabi mo, anak?" Natatawang tumakbo naman si Angel. Hinabol naman agad ito ng asawa niya. Napailing na lang siya at natawa. Wala nang mas kukulit pa sa mag-ama niya. Maraming pagkakamaling ginawa si Moira sa buhay niya. Pero hindi hinayaan ng Diyos na hindi siya matuto sa lahat ng iyon. Nagsimula siyang magbago. Kahit naging pabaya siya, binigyan pa rin siya ng isa pang pagkakataong maging mabuting ina sa kanyang anak. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.